Walang iba kundi si Reverend Father August Pulido. Palakpakan si Father. Magandang hapon. Okay, so when I received the letter, doon sa letter ay nakalagay that this 3-day gathering, I do not want to be, so that I would know the context of our reflection this afternoon. It says there that this 3-day gathering is a sacred time of prayer, reflection, collaboration, and direction setting for our diocesan departments and pastoral commissions as we seek to renew our commitment to the mission of our diocese. So basically, this talk would somehow help in the realization of the mission of our diocese in the context of synodality, which is the main thrust of the Universal Church as started by our Holy Father, Pope Francis. So, basically, the content of my presentation is the synodal implementation framework. It's not even the framework to be used by the entire Catholic Church in the whole world. It is a national synodal implementation framework. So ito po ay para sa simbahan lamang sa Pilipinas. Pero bago po ito nabuo, alam naman natin that the journey in this synodal process started years ago. Baka kayo pa sa inyo, hindi ba involved sa simbahan? It started, I think, in 2021. Nagsimula na tayo magnilay, nagkaroon ng several consultations, and the bishop formed as diocesan synodal team bilang mga mamumuno doon sa proseso na pagdadaanan natin. So since 2021, I was involved in the process together with the synodal team that was created. Nandiyan si Donna Kaakbay, nandiyan si Anthony Venus, nandiyan si I think Father Kevin, nandiyan si Joanne Pabalan. So, well represented ang diocese in terms of the clergy, the lay, and the religious. So, gumawa tayo ng consultation dahil sa, hindi pa si Gigi kasama. Gumawa tayo ng consultation, series of consultation. At doon sa consultation na ito, ang dami natin pinagdaanan. Mayroong consultation in terms of survey, consultation in terms of focus group discussion, consultation in terms of interviews. Okay? Mula doon ay nabuo ang diocesan synthesis. Ipinadala natin sa CBCP para makabuo ng national synthesis. Pinadala sa continental para magkaroon ng continental synthesis bago ipadala sa Roma for their review. And then, ni-review yan sa Roma, Pagkatapos, nagbigay ng feedback, another document was released, ibinalik sa continental, ibinalik sa national, ibinalik sa diocese. Kaya yung second wave natin, meron na tayong salok, remember? And then tumuloy ng salya. Okay? At pinagdaanan natin yan, yung salok by sector ang ginawa natin. Yung salya, isahang salya tayo sa St. Andrew's School. Remember, we were there already during those consultations. So pagkatapos noon, ibinalik na naman sa national level, ibinalik sa continental level. Pag sinabi natin continental, the Church in Asia, ibinalik sa international level para sa Synod of Bishops. Okay? So pagkatapos noon, lumabas, meron po tayong Bangkok document para sa continental at mayroon po tayong final document galing sa Rome. Pag po sinubaybayan natin ang kasaysayan ng paglalakbay in the synodal journey, we have a bunch of documents. Napakaraming dokumento. Imagine the church launched the biggest ever
consultation in the whole world and in the entire history. Ito na raw po yung pinakamalaking konsultasyon na naganap sa kasaysayan ng mundo. Hindi lamang kasaysayan ng simbahan o kasaysayan ng Pilipinas, kundi buong mundo na. Because everyone was consulted, even non-Catholics were consulted. Pagkatapos po noon, after the exchange of documents, review, etc., finally, lumabas po yung final document na pinagnilayan para sa Bangkok document at pinagnilayan ulit para sa National Synodal Results para naman sa Pilipinas. At yun po yung tinatawag natin Sulong Padayon document. Kaya yung kung meron tayong synod, yung kung ating sulong padayon, pinagdaanan po niyan. Iyan na po yung pinaka-synthesis. Kung gusto nyo pagunin ang sarili ninyo, basahin ninyo lahat ng dokumento, no? Kasi I've been there since day one, hindi ko naman nabasa lahat. Okay? Lalo na po yung national results, napakakapal. No? Kaya ako nag-aantay na lamang. Okay? Ngayon, in our case, medyo hindi naman sa hindi consistent. In our diocese, nagkaroon ng national level of consultation when the final document was presented. The CBCP requested for the bishop and the lay. So ang sumama doon, kasama ni bishop, si Donna Kaakbay, doon sa Tagaytay. Okay? Pagkatapos, the next step, nagkaroon ng NCR Assembly. At napakaliwanag na naman ang hiniling. Ang hiniling, bishop, are religious, and the chancellor. So si Father Bel naman ang ipinadala. So nagkaroon ng final to present the Sulong Padayon, which is the final document for the Philippine Church. Doon naman, ang ipinadala, yung Diocesan Synodal Team Head. So ako naman yung pumunta doon. So for 2 meetings of the Synod, I was not there. Kasi hindi naman yung Diocesan Synodal Team Head ang ni-request. Okay? So, however, during the last, after ng Bohol, nag-gather ulit, doon naman ang NCR or Regional Synodal Team, dahil yun ang napagkasunduan sa Bohol, nag-gather kami sa Antipolo. Okay? At dahil hindi ko pa nako-convene before, at dahil wala naman pong sinabi sa akin na i-convene ang Diocesan Synodal Team, I thought of recommending people who might be of help in the implementation precisely of the Sulong Padayon at the diocesan level. Kaya, ang ni-request ko is me, as the representative of the diocese being there in Bohol, si Father Ernie, because it will be implemented basically by the pastoral department. And then, supposedly si Father Bel nag-beg off, and then the 2 staff of the OPD were sent as well. So, ando doon si Brother Mark, nando doon si Lizelle, si Father Ernie, and me, who attended the post-Bohol Convention. Dahil doon ang naging agreement, pag-uusapan sa NCR, not NCR, sa region, kung paano na ngayon tatakbo ang pagpa-i-implement noong Sulong Padayon document, which is the national document for the results of the Synod. Okay, so, kaming 4 ngayon ang umattend doon, at technically, hindi ko alam kung ito yung magiging composition na ng Synodal Team ng DICE, because eventually, ipapasa naman ito talaga sa pastoral department for its implementation. Okay? So, yun po naganap sa Antipolo ay post-Bohol. Sa Bohol po, pinag-usapan yung mga dokumento at bumuo ng panghuling dokumento.
At ito na nga po yung sulong padayon document. This is downloadable. Do you have the sulong padayon document? Do they have the document? Okay. Good. So if you have the document, magtanong na lang kayo. Para hindi na ako maghihirap. Pero baka hindi maintindihan. Okay? Sige. At the start of the assembly, by the way, the assembly was done during the plenary assembly of the CBCP. Kaya part ng assembly ng CBCP, lahat ng mga obispo nandun. They were there, so they were the ones who approved the document as the final document for the implementation of the synodal results. So hindi natin mag-usapan, alam ba yan ng mga bishops, approve ba yan ng mga bishops, automatic that this document ay naaprubahan ng mga obispo. Just a little background. When the National Synodal Team presented and facilitated the convention, the Synodal Convention in Bohol, they followed a particular framework. Okay? Ang ginamit nilang framework for that particular convention is tinig tawag, tawid tadaw, tapak tindig, and then tipan. That was the framework to be used sa pagninilay doon sa mga issues na lumabas. Okay? At the end of the assembly, everybody agreed that that particular framework will be the framework as well in the implementation of the synodal results. So yung dati na ginawa lang nilang framework para i-present yung results ay naging framework na ng pag-i-implement ng synodal results sa buong Pilipinas at sa mga dioceses. So it was agreed upon. So the framework, I'm sorry, I do not have, do you have a copy? Kung kayo sabi bilog-bilog. You have the bilog-bilog there. Okay. So that is the framework. Yan lang yung binigay namin, the framework ng National Synodal Team, Dr. Estela, no, and the rest. So, kung titignan natin, it's very simple. It begins with tinig, which is listening to the voice. And then after listening to the voice, maririnig mo yung call. Ano yung tawag? Pagkatapos mong makinig, which is the heart of the synodal process, maririnig natin kung ano yung panawagan sa simbahan. When the tawag or the call ay naging malinaw, the next step would be tawid at tanaw. Pwedeng interchangeable yan na naging issue during the Antipolo event or the Antipolo gathering. One delegate, a Monsignor from Novaliches, said, teka muna, parang hindi yata, kailangan tumawid ka muna, kailangan may matanaw ka muna bago ka tumawid. No, parang ganon. So doon, ang pagkasunduan, hindi kasi it's a cyclic dynamic framework. Okay? So, yung sumunod, pagkatapos natin marinig at makita kung ano yung tawag ng Espiritu Santo, ng signs of the times, sa ating realidad, makangarap tayo kung saan natin gusto pumunta, may matatanaw tayong kinabukasan, no? O kaya naman, makikita natin, ano yung dapat nating baguhin, yun yung tawid. Okay? The conversion that we need to undergo in order for us to see the vision or to see where we want to go. Again, this particular portion of the framework can be interchangeable. Kasi pwedeng mauna na makita natin o malaman natin yung gusto nating marating, saka natin tatanong ng ating mga sarili, ano yung kailangan nating baguhin para marating natin yung natatanaw natin na gusto ng ating simbahan.
Pagkatapos doon ay tapak. Tapak are concrete steps. Hindi na siya vague. Concrete pastoral steps that we need to do in order to get to the tanaw. Kung ano yung natatanaw natin, ano yung gagawin natin? Para tayo hakbang papunta doon, yun yung tapak, no? Gumawa pa sila ng mga paek-ek doon, no? Naglagay sila ng tsinelas sa labas ng hall. Pinakuha kami ng tsinelas. So pala, pipicturean lang yung tsinelas. Lalagay lang namin. And then, meron doon sa paninindigan. Maglalagay kami doon ng something. No, yung mga obispo kumuha ng tsinelas, kahit hindi kasya, napaunahan na lang. And then, tindig, pagkatapos natin makita, these are the steps that we need to take after experiencing conversion, in order to get where we want to go, kailangan nating manindigan. That's the commitment part. Kailangan panindigan natin ito. We need to be firm in our resolve to get there. And then, after that, would be the covenant. Ang pakikipagtipan. So basically, that was the framework used when we reflected on the different characteristics, okay, of the church. So, self-explanatory naman yan. Okay. Here, I would like you to go doon sa guide to the National Synodal Implementation Framework. Have you seen that? For me, it's page 3. I don't know what page dyan. 15. Okay. Yung number kasi dalawa dito, no? Dalawa yung pwede na natin paggamitan ng framework. Number 1, for local churches. And number 2, for pastoral and program planning. So yung framework na yon, let's listen. Let's hear the call. Let's do the tawid, and then the tanaw, and then the tapak, and then the tindig, and then we do our covenant. You can use that framework in our pastoral planning. How we assess. Kung titignan po natin, it's very PCP2, no? Which is See, Judge, Act. Basically. No? Pinag-cluster lang yung See, Judge, Act. Pero yung tanaw, tinig at tinig at tawag, parang part ng seeing yun. No? Basically, it's See, Judge, Act. It's just that now, because of the synodal challenges, hindi lamang sa titignan, pinakamahalaga, pakikinig. So we are not simply observe, we are to listen. Even to the unspoken reality. No? So, dito po nakalagay, for local churches, diocese, parish, commission, groups, BEC, paano gagamitin yung framework? Take any of the 5 characteristics of the Synodal Church para sa tanaw. Okay? Or any of the tawid conversion statements. Kagabi, mga bandang alas 10, minessage ko sa Estela. Pinicture ko ito. Estela, bakit ang nakalagay dito sa number 1, take any of the 5 characteristics? Hindi naman pwedeng lahat. Bakit isa lang? No? Sabi niya, Father, hindi naman po kailangan isa lang. Pwede po yung lahat. But there are dioceses, because they want to focus on one characteristic, doon lang sila nag-focus sa isang characteristic na yun. Probably, yun yung pinakakailangan nila para maging isang simbahang sinodal. But you can take all, Father. Depende yung gamitin ang lahat. Now, for pastoral planning, I think that involves you now, no, being part of the OPD. Sulong padayon, synodal implementation, the whole process ay kailangan gamitin. The whole framework should be used considering the 5 characteristics of the synodal church. May 5 pong characteristic. Ito po yung narinig na tawag, basically. Nakinig, ano yung lumabas na tawag? There are 5.
it was clustered already. No, nagkaroon pa nga ng issue ito whether it will be called elements of a synodal church or characteristic of a synodal church. Kasi daw po ang element is constitutive, mga ganyan-ganyan. Mahirap kausap pa mga bishop kung ano-ano mga naiisip. Okay? So, sabi ng isang bishop, it should not be called the elements. Because when you speak of elements, it's constitutive. O mga ganyan-ganyan. Ako naman ito naiintindihan yun. Oo lang ako ng koko. So sige po, talo-talo. Finally, tinawag nila siyang characteristics. Ibig sabihin, ano ang mga katangian ng isang simbahan para masabi na ang simbahan na iyon ay simbahang sinodal. Okay? So there are 5. And these 5 came from the results. Hindi ito nanggaling from somewhere. From the international to the continental to the national, binuo nila ang synthesis at nakita nila na lutang ang 5 katangian para matawag na ang simbahan ay simbahang sinodal. At dito na po pumapasok yung 5 characteristics of the synodal church. Namely, a church is synodal if a church is listening, a church is discerning, and the church is accompanying. That's number 1. Synodal ang simbahan. Kapag ang simbahan ay nakikinig, nagninilay o nangingilatis, at nakikilakbay sa tao. That's the first. The second characteristic of a synodal church, anong sabi po dyan? Okay. Ito daw po ay simbahang nagtataguyod ng formation towards conversion and mission. Iyon ang tanaw. Okay? Iyon ang tinig, rather. And then, the third, pakibasa po. Madugo ito. No, matugong usapan ito sa Bohol. Okay? It should be a church that is accountable, collaborative leadership ang ini-employ, and even in terms of governance structure. Okay? So, maganda yung mga tawid-tawid dyan. Okay? And then the fourth, it should be inclusive in participation. Okay? BECs, grassroots, marginalized sectors, etc., etc. So, lumabas na dyan ng PWDs, LGBTQIA+, blah, 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 blah. And then the last, partnership and outreach. So the church can only be synodal if the church knows how to network, how to partner, how to reach out. Yun po ang hinimay sa Bohol. Kaya lahat po ng tapak, tindig, na nandiyan kasunod ng kada characteristic, yan po ay bunga ng consultation ng lahat ng dumalo doon sa Bohol, which are bishops, lay people, priests, religious, and youth. Very strong are the voice of the youth during that consultation. So inuulit ko po, ito pong 5 characteristics of a synodal church, ito po yung tawag. After nating makinig in the consultation, ito yung nakita nating call. Ito yung kailangan nating gawin para mangyaring synodal ang simbahan. Okay. So these characteristics were adopted unanimously, no, by the entire assembly. No questions asked. Okay? Well, no mga questions, no clarifications, pero it was adopted. Yan na nga yun. Yan na yung 5 para sa ating simbahan sa Pilipinas. Yan na ang magiging katangian ng simbahan para hindi maging simbahang sinodal. So we were arranged into several groups, no? Circles. Dapat naka-circle din tayo para sinodal tayo. Okay. Circles, okay? Kung saan ang kada group
ay composed of lay, religious, clergy, and bishop. Okay? So, ang kagrupo ko noon ay bishop from the north and the south. Okay? So, doon, nagnilay ng sama-sama. At ano yung pinagnilayan? Ano yung natatanaw? After hearing the call, ano yung gusto nating maging? Pag pinag-usapan ng listening, discernment, and accompaniment as an important characteristic of the Synodal Church, ano yun? Ayan. Basahin nyo. Sige, malakas. We dream. Bakit ganyan? Isil na lang basa natin. Sabay-sabay dapat. Okay, 1, 2, 3. Okay, good. Hanggang doon na lang. Iyon yung tanaw. Lahat kami, we all agreed. Nag-present po yan during the discussion, no? Conversation in the spirit. No? So lumabas, ito yung pangarap ng simbahan sa Pilipinas in the area of listening, discernment, and accompaniment. Which I guess is also reflective of what we want in our diocese. Now, when we speak of a synodal church, a church that listens, a church that discerns, and a church that accompanies, ito yung gusto natin mangyari sa buong Pilipinas. At kailangan tingnan natin, ito ba yung gusto natin mangyari sa diocese natin? I think yes. Because it's very general. The battle will happen in the implementation of it. In the reaching of that dream. Paano natin aabutin yun? Iba-iba na yan. Kasi iba-iba ang konteksto, kada region at kada diocese. So, iyon yung tanaw. Yung pangarap natin. Kung ano ang ibig sabihin ng isang simbahang nakikinig, nangingilatis, at nakikilakbay. Ang tanong, ano yung dapat nating tawirin? Ano yung mga dapat na conversion experiences para marating natin yun? Yung tanaw na yun. Kaya po nagkaroon ng kanyang mga bullet points dyan. Galing din po ito sa consultation in Bohol, following the framework. Okay? So basahin natin. Number 1, bullet point 1. Okay. I think it's very obvious, no? Na sa simbahan, hindi yan sinodal kung individual ang tingin. We need to promote life as a communion. Second, again, self-explanatory. Third, the fourth, next, next, and next, and next. These are all products of discernment in Bohol. Hindi natin mararating ang simbahang nakikinig, nangingilatis, at nakikilakbay kung hindi tayo magdaranas ng ganitong conversion. There has to be conversion. And probably this may be true to us in terms of everything in it. O baka sabihin natin, hindi naman tayo from fear to boldness. Kasi bold na talaga ang mga taga-Paranaque. So, scratch na natin yan. So, hindi na yan kasama, no? Siguro, very strong sa atin yung self-centeredness, the shared mission. So, depende na yan. What will we adopt? Ano yung pinakamatingkad na pagtawid na kailangan natin gawin para marating natin yung ating tinatanaw? The tapak are concrete steps. These are actually already pastoral recommendations.
na pwedeng gawin ng diocese or ng parish in order to become that dream of a synodal church according to characteristic number 1. Okay? So again, these are concrete and yet still, can still be adopted based on the certain reality of a certain local church or a certain parish. Because we are from different contexts. So hindi ko na babasahin yan, no? Basahin nyo na lang. Okay? Foster a culture of listening where everyone is actually present and voices are valued. Mga ganyan-ganyan. Okay? So there are 5 tapas. Okay? 5 pastoral recommendations. Cultivating a culture of listening, deepening discernment in the community, strengthening accompaniment and pastoral care, promoting inclusion and intercultural dialogue, institutionalizing synodal and collaborative practices. Those are some pastoral recommendations. How will you do that? How are we going to do it? It depends on us. Paano natin gagawin yan? But these are the pastoral recommendations. The second characteristic ng isang simbahang synodal ay may formation, pero ang formation ay patungo sa conversion and mission. Of course, conversion is not only for us to be holy and reach heaven. No? We, even in our diocesan vision and mission, ang sabi natin doon, sa adjournamento part, we believe, the local church of the Diocese of Parañaque, believe in ongoing formation. Pagpapatuloy na pagpapanibago. Therefore, formation is at the heart of a church that is synodal. Pero ito'y formation not only for personal sanctification, but also for mission. Okay? So, kasi nga, hindi lang ito for personal conversion, kundi our personal conversion should always lead us to a sense of mission. Otherwise, kung conversion lang personal, hindi yung synodal. Because when we speak of synod, it's about us journeying together. So even our conversion should be manifested in the sense of mission, in the way we do mission. Again, basahin po natin ano yung tanaw sa characteristic number 2. 1, 2, 3. Read. Being a church where formation is lifelong, rooted in Christ and alive in mission. A church that teaches not only doctrines, but teaches how to love. Again, napakaganda. No? Sino ba namang simbahan di magsasabing ganito? No? Again, para siyang vision, tanaw nga, ang vision talagang unreachable yan. No? Pero again, para natin marating yun, we have to undergo conversion. At ito na naman ito. Ito yung maliwanag. Again, ito po ay bunga ng pagninilay. No? Iba't ibang pananaw, iba't ibang karanasan ng mga tao, laiko, pari, bishop, kabataan, no, na ito yung parang problema natin na dapat nating tawirin for us to be a synodal church in the area of formation. From intellectual formation to integral formation. Kasi marami sa atin, symposium tayo ng symposium, halimbawa kami, magkakaroon kami ng symposium on indulgence dahil kami ay Jubilee Church, no, sa Our Lady of Peace. Punta po kayo doon. Okay? Bukod sa napakarami nating Jubilee Church because we are in the Jubilee year, Jubilee of Hope. Kami po ay Jubilee year din namin sa Our Lady of Peace kasi silver anniversary of the dedication of the altar. Okay? So magtatapos po kami December na. Ngayon pa lang ako maglulunsad ng ganito para naman baka matapos ang Jubilee namin wala kahit isang nakagain ng plenary indulgence, nakakahiya naman. No? Pumunta pa kami sa Roma sa penitentiary para kumuha ng permiso, ng privilege to grant plenary indulgence. Natapos ang Jubilee, wala nakagain kahit isa. Okay? So, gusto namin samantalahin natin ito pang mga buwan para kaya imbitado po kayo ang aming tagapagsalita, isang napakatanyag na tagapagsalita, kilala sa buong Pilipinas
at nagsisimula ng makilala sa buong mundo sa katawan ni Father Jonathan Catis. Okay? So, invitado po kayo lahat. No? Ang pinakamaganda, hindi po yan tumatanggap ng stipend. Thank you, Father Jocas. Very kind po yan talaga kasi mayaman ang San Isidro. Tanong nyo kay Benji. Ito po ay next Saturday, August 23. Okay? 8 o'clock in the evening. Kasi nag-request po siya, supposed to be 7:30. Nag-request po siya ng 8 o'clock kasi may iba pa siyang racket na pang-agalan niya. Okay. Baka pwedis, gawin natin 8:30 kasi nandito pa ako sa shrine na ganito. Saka pa lang ako tatakbo dyan. Sunod-sunod na racket. Matindi ang pangangailangan. Okay. Jonathan, kailangan mo tumawid. Okay. So, ito daw po, from intellectual formation to integral formation. From isolation to accompaniment and communion. From woundedness to healing. From maintenance mode to dynamic mission. From clericalism to pastoral charity. Napakatingkad niyan. Bugbog kaming mga pare. Okay? From individualistic ministry to interministerial ministry. Kasi nga, ganun pa rin. Minsan sa mga laiko, no? Kami naman ay CWL, kayo ay AP, hindi pala AP, ano patawad? Pinalitan na yung AP. Whatever, mamahapa. PWPL. PWPL. Ano man yan? Okay. Okay. So ganun daw po natin, dapat yun daw po yung nature ng formation natin. Okay? So sana when we review our formation programs in the parish or even in the diocese, sana ganito yung laman. How do we do this? How is it true in our diocese? It depends on our listening, calling, etc., etc. Magagamit natin yung framework. Kaya nga po siya, framework. Okay? And then, ito na yung mga dapat daw natin konkretong gawin, pastoral recommendations in order to reach or to fulfill the second characteristic of the church. Number 1, institutionalizing integral and ongoing formation. What is that? Again, depende na sa atin. May mga bullet points po dyan na pwede natin gawing reference. Pinakamarami po yata itong pastoral recommendation. Pinakamaraming tapak yata itong formation. Number 2, creating formative mechanisms for accountability and participation. Kasi parang doon lumabas sa karanasan ng maraming simbahan, no, na wala tayong mechanism for this. Parang laging widow, no? Parang widow lang lagi. Tingnan natin kung paano. Pero walang concrete mechanism how to do this. Hindi siya na-institutionalized. Number 3, strengthening structures for formative mission. 4, promoting pastoral sensitivity and inclusion. Andiyan na nga po yung mga PWD, senior citizen, LGBTQIA+, IPs, marginalized, blah, blah, blah. Number 5, forming missionary disciples who walk the talk. Encouraging collaboration and resource sharing. Okay. So there are 6 pastoral recommendations. The details of that, the bullet points, you can read. No? At least we know kung saan ang galing yan. This one is medyo madugo. Okay? Accountable and collaborative leadership, governance, and structure. Because we cannot avoid the reality that the church is, number 1, hierarchical. It cannot be changed. No? But over and above being hierarchical, even our structures, no, ay kailangan nating tignan whether the structure is synodal.
Okay? Baka yung struktura na meron tayo, when we speak of structure, we do not only speak of the organogram. No, we speak of the entire system. How we do things, the SOPs, no, that we follow. Those are part of the structures. At kailangan daw po ito ay accountable and collaborative leadership and governance structure. Ang ating tanaw, we dream of a church led by servant leaders where authority is not a privilege but a responsibility shared in trust. Napakagandang tanaw. Again, lumabas dito sa pag-uusap ang mga hindi magagandang karanasan in terms of leadership, whether we speak of lay leadership or leadership of the ministerial priesthood, the ordained ministry. Halo-halo na po ito, no, when we speak of leadership. At ito raw po yung mga dapat nating tawirin. From authoritarian leadership to collaborative. No, ang daming umiilag-ilag na ganyan dyan, habang binabanggit ito, no? From lay passivity to lay empowerment. Again, very clearly, pinaliwanag din kung ano yung lay empowerment against lay clericalism. Okay? Kasi may mga pagkakataon na in the guise and in the name of lay empowerment, para namang nagiging nakiklericalize naman ang mga lay. So, it's clarification of roles. Then, number 3, from entitlement to humility. 4, from ineffective and irresponsible management to good ecclesial governance. From youth disengagement to youth empowerment. From arancel to stewardship. Tagal na natin issue sa diocese yan, no? Several years ago na, pinag-usapan natin yan. Hindi ko alam kung fortunately or unfortunately, I was also the head of the diocese stewardship team, no? Ayun. Well, at least sinulan namin, no? Yan namin alam kung saan na nakarating. Ayun. Okay. Yung iba, tuloy-tuloy, no? Ngayon, ano yung mga tapak, no? These are the recommendations, which are beautiful recommendations. Talagang, ito pala pinakamarami, sabi ko din. 7 recommendations. Institutionalized structures for transparency and participation. Nakalagay po dyan kung paano gagawin. Governance mechanism with monitoring and evaluation. The 4 P's framework for a synodal church: people, process, practices, and policies. Shared leadership and lay empowerment, partnership and multi-sectoral collaboration, formation for good governance, ethical and just leadership policies. How do we do that? Again, pastoral recommendations yan, kailangan natin tignan in our local church. The 4th, second to the last, inclusive participation. Alam naman natin na ang battle cry ng synod ay participation, communion, and mission. Okay? At ang pinakasikreto ay listening. Yun naman ang synod, no? To be a church that is mission, participation, and communion, we need to listen. Yan lang naman. Okay. So, eto, napakasimple. Tanaw, we dream of a church where everyone belongs and no one is invisible. Ganun lang siya binigyan ng pagpapaliwanag o ng wordings kung ano itong inclusive participation. From a functional approach to a pastoral approach. From beginning in formation to ending in mission. From spectator to actor, from maintenance to vitality, from result-oriented to process-oriented. Di ba napakaganda? Paano na natin gagawin? Ito yung problema. Beautiful. Beautifully worded. No? Which all of us, I'm sure, can relate. Kaya nga national level na ito. Pero paano natin yung gagawin? These are the recommendations. Restructuring church governance for grassroots empowerment. Mga PECs, etc.
institutional inclusion and lay empowerment. Hindi lang siya basta inclusion and lay empowerment, i-institutionalize na yan. No? Sabi nga ni Vico Soto sa Pasig, kailangan i-institutionalize natin ang changes para kung hindi ko sining mayor, bago. Okay? Number 3, formation and synodal accompaniment, mechanism for active grassroots participation, grassroots-led evangelization and BEC Live, cross-sector and interfaith collaboration, ministries for marginalized and overlooked groups, advocacy and political engagement, advocacy for social and ecological justice. That's for the 4th. Binibilis ko na lang kasi wala na tayong oras. Okay. And then the last is that tanaw. Okay. Partnership and outreach. Partnership and outreach. Okay? Ang tanaw, we dream of a church that steps into the world with open hands, ready to serve, to dialogue, and to witness to Christ in every space. At ano po yung mga pagtawid na dapat natin gawin, no? From preaching to serving, from personal to social transformation, from being distant to an incarnational church, from being biased or self-righteous to being open to others, from dependent to relational. Pastoral recommendations. Building linkages through dialogue and connection, mechanism of transparency and collaboration, advocacy rooted in dialogue, justice and community, fostering inclusive and intercultural partnership, strengthening the domestic church and shared celebrations, expanding collaboration, and blah, 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 blah. Siya. Now, the challenge now is, how do we do it? It's putting flesh in all this. Ang kabilin-bilinan sa amin, not everyone may be true in your local church. Select. Piliin ninyo. Kaya nga sa ibang diocese, di ba 5 yung characteristics? In the direction setting of the different dioceses, sabi nga doon sa how to implement at the local level, local church level, you can choose only one. Baka pinakamatingkad sa atin yung governance. Okay? So, yun. O baka naman makapili tayo ng 3 na matingkad sa atin, kailangan sa ating diocese. Okay? It can set, the direction. And how do we do it? We do it following the framework. Halimbawa lamang, ang ating nakita ay pinakamahalaga, isa sa mabigat, no, ay formation towards conversion and mission. Kailangan nating makinig. Okay? Kailangan natin ang tinig. Ano yung mga realities sa aspetong yan? Okay? And then after natin makinig, ano yung call? Kung ito yung narinig natin, saan tayo tinatawag? At kung ito yung panawagan sa atin, ano yung gusto natin maging? Kung ito yung tawag, paano natin yun mararating? Ano yung mga pangangailangan natin conversion process? Ano yung gagawin natin ng mga concrete steps? Are we ready na panindigan ito? Then we make covenant. It's a beautiful process. It's a beautiful framework na pwedeng gamitin in the process of planning. Okay? Kaya nga siya framework. If that's the framework, the strategy to be employed ay conversation in the Spirit. May framework, may strategy, or process how to do it. Okay? At ang proseso, since it is very strong in the synodal experience, yung listening, ang recommended procedure ay conversation in the Spirit.
Nakita natin, mahalaga ang research, mahalaga ang yung survey, mahalaga ang focus group discussions, etc., etc., in gathering data. All important sources of data. But when we process the data, we use the conversation in the Spirit. Hindi po with. In conversation in the Spirit. Okay? And it follows only simple 3 steps. Okay? First batch ng listening, second batch ng listening, and then decision making. Sa una, magsasalita ka kung ano yung damdamin mo sa issue. Pakikinggan natin lahat ng magsasalita. Yung pangalawa, magsasalita ka, pero hindi na yung sarili mong perception, kung hindi ang iyong resonance or dissonance sa napakinggan mo from others. You know, I agree with you when you say. You know, I don't really agree with you when you say. You know, I was touched by your words. May nakaka-resonate ka. O minsan naman, nagwisit ka. Kinontradict mo. Those are all important elements in the conversation in the Spirit. Yung second part, yun. How do we resonate? Or ano yung mga dissonance? So hindi na yung sasabihin mo kung hindi base sa narinig mo, sa nagbahagi. Kaya nga in the conversation in the Spirit, mahalaga talaga yung pakikinig. Pero yung pangatlo, where is the Spirit leading us? Ito yung una ko, ito yung pakiramdam ko dyan, ito yung pakiramdam ko sa sinabi mo, pero ito, pagkasunduan natin, dito tayo dinadala ng Espiritu Santo. That's how conversation in the Spirit is done. No? Very strict sa time, kasi maraming magsishare, no? Very important is element of silence, very important also is the facilitator, the note taker, because eventually, you will come up with a resolution. Kung saan tayo dinadala ng Espiritu Santo. Pagkatapos nating pag-usapan yung hindi natin pagkakaunawaan o kung ano yung pinag-agrihan natin sa mga punto ng ating pinagnilayan, then we can come up with where the Spirit is leading us. Hindi na yung sa akin, hindi na lang yung sa iyo. Ano yung kaya nating sabihin na atin? Ano yung napagkasunduan natin? Ano yung bagay na nagkaroon tayo hindi lamang ng coerced na agreement, kung hindi, naki-agree ka talaga because you were convinced. Okay? So, hindi lamang basta, sige na lang, no? Para lang may ma-report tayo. No? Hindi, but it is really opens the Spirit, no? And, you know, agreeing to something with conviction. Okay? At the center of it is the prayer. So we begin with the prayer, asking the Holy Spirit to lead our sharing, blah, 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 blah. Okay. So yun yung process. Framework, yung tindig. Okay. Ngayon, pagbalik sa parokya, you can employ that as your planning process, as your planning framework with the planning process. Ngayon, I do not know how to lead you now, no, in terms of identifying the direction that we need to take. Probably, I do not know, I think there will be conversation in the Spirit later, no, among yourselves. Ang recommendation ko lamang ay focus on the 5 characteristics of a synodal church. Siguro ang unang tanong in the conversation in the Spirit, no? You may take note, Brother Mark, would be what we think is the need of the diocese na palakasin pa in order to become a synodal church based on the 5 characteristics.
Probably the next question, there can be several questions in one conversation in the Spirit. Probably the follow-up question would be, what is the role of the different stakeholders in the diocese, namely the clergy, the religious, and the lay, in the fulfillment or attainment of that particular characteristic of the church, of a synodal church? And then the third, you can think of other questions that might help you in crafting the pastoral direction of the diocese. My only question is this, probably points to ponder. Of course, this will still be in the context of our mission, vision, core values, still in the light of the Diocesan Pastoral Assembly, which is already 19 years old. Okay. Kasi it was in 2006. No? All in that context, no? Kasi wala naman tayong ibang panggagalingan. In the spirit of, stewardship as well, which is also the main focus of the bishop for a time. That was our diocesan direction. Everything in the diocese talks about stewardship. Naging synodality, nakabunan ng stewardship. Ngayon, hindi ko na alam. Okay. Siguro yun yung aking hamon sa atin as we craft the direction. I'm sure after this, there will be diocesan pastoral. Well, not in terms of a DPA, but there will be planning for the commissions. You will have your individual planning, I suppose. You can make use of this, of the 5 characteristics of Synodal Church, and see how COSPI will be able to help in the achievement of this characteristic, how ComCare, how Family and Life, how all the commissions for that matter. How this can be, sana yung curia officers who are here, how can this be true in the office of the finance, how can this be true in the office of the chancellor, in the judicial whatever, no? All of this can be used because it's a framework. And all of us are part of a church which are supposed to be synodal in nature. Anumang departamento tayo na papabilang. Yung pangalawa would be, when we set the direction, we are talking of how many years? Are we talking of a year? Are we talking of strategic direction like 3 years or 5 years? Mahirap, no? Kasi unless we have that perspective na ang planning natin ay kasi soon it will be Advent. The liturgical year will be over and we will begin another liturgical year which we follow even in terms of our pastoral programs in the parish. We plan according to liturgical year, not according to the fiscal year, nor according to school year, except DOPS, of course. No? We plan according to the, kaya nga, before in the OPD, no, September, October, nakakangkahog na dyan. Kailangan meron na tayong pastoral direction, na ibaba na natin yung ating flagship goal, yung ating mga tables, at mga templates, etc. Nakapag-orientation na tayo, para when the commissions go to planning, maihahabol natin yung implementation, first Sunday of Advent, ang launching. I do not know kung ano yung framework natin in terms of time frame. Pero malaking challenge yun. Sabi ko nga kanina, while in an informal conversation, ito namang usapin ng synod ay hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Wala naman yan time frame. Okay? However, in terms of putting a direction, hindi naman pwedeng yung pastoral direction natin ay hindi measurable. No? Hindi naman pwedeng vague pa rin siya. Na, ito, very vague ito. No?
Hindi naman pwedeng ganon, no? It has to be set in a certain frame, in a certain time frame. No? So I do not know how it is done. But I guess my role is simply to lead you to come up with a pastoral direction for the pastoral department, probably to some other, not pastoral direction by nature sa ibang mga departments, but a direction, whatever your office in the Curia is, no, based on the synodal report. Kung ikaw ay nasa properties, how do you plan? Based on the synodal report. Because all of us should be collaborating in order for us to become a synodal church. Whether you are in the finance, whether you are in the properties, chancery, etc., 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 in the composition of the Diocesan Curia. Okay? Which, by the way, OPD, by nature, is not part of the Curia. Ang pagkakaintindi ko. No? The officers are there, I mean, the staff are there, they are part of the Curia because they are under the HR. Pero the nature of your ministry is not curial because it's pastoral. No? Pastoral siya. So, kaya kayo, hindi kayo member ng Curia. Diba? Eh kasi nasa pastoral kayo. Pero yung Father Ernie, yung ating tatlong staff, nasa Curia sila because they are employees. Except for Father Ernie, of course. Okay, they are employees, they are staff under the office of the pastoral department. But you, as the arms, legs, ears, nose, teeth, whatever, you are not part of the Curia. Kasi kayo yung taga-implement ng programa. Okay? Ng ating diocese. Okay? So, ano man ang ating kinabibilangan, whether Curia offices or in the pastoral department, we should all be collaborating for us to become a synodal diocese. We have the framework, we have the process, we have the characteristics, which would be our, not benchmark, no, but guide or KPAs or whatever, no? Kung ano man ang tawag dyan sa mga planning sessions. Yung limang yun ang magiging suriang batayan para malaman natin kung tayo ay kumikilos sa diwa ng pagiging simbahang sinodal. Okay? So with that, I end my sharing. If you have questions, I am willing to answer. If I cannot answer, I cannot answer. Are there questions? Okay, very good. Kung gusto nyo basahin, download nyo lahat ng document ng Synod, good luck. It's good for you, no? You have enough time to reflect on this, to do conversation in the Spirit, in order for you to get. No? Pero importante, by last ko na lang, gusto lang emphasize. Kung makita natin yung limang characteristics ay importante sa diocese, kailangan lang i-prioritize. Alin ang number 1 sa limang ito, alin yung number 2, alin yung number 3, okay? Alin number 4, alin yung number 5. Kung alin top priority, baka yun muna yung gawin natin focus for the year or whatever. At least there's a direction. Okay? Kung 3 lang ang makita natin, work on the 3. If 2, work on the 2. Basta yun lamang po yung magiging basis. The 5 characteristics of a synodal church. How you do it, follow the framework. How to do the framework, conversation in the Spirit. Okay? Thank you. Alright, clear as diamond.